Hello po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po ako sa building. Anong building ate? One. Anong building Building ito? 1 Building 1 ng ano? ng Tenement. DRLB. Ano? DRLB. DRLB. Ditas Tundo. Ditas Tondo. Dito po sa Barangay 99. Sonit, District 1, Tondo, Manila. Dito pong building na ito, yung pinatayo ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, yung nanay ni GMA. Naging presidente yun noong 1960s pa po. Itong building na ito, pinag-iba at pinatayo. Ngayon, bago na po siya. Maganda Wala na. natin pinagtatapon na lahat yung mga Tingnan nyo, ikot lang natin yung camera para makita ninyo kung hindi po totoo sinasabi ko. Ayan, kita nyo po, hindi na ganyan. Yung dati, lumang-luma na po. Ngayon, bago na po. Kaya, mapalad yung nakatira dito. Ayan. Mapalad sila. Nagkaroon sila ng tahanan. Ubod ng ganda. Ubod ng tibay. Isipin niyo po yan. Ito po ay programa ng gobyerno sa mga mahihirap sa DLRB to, no? Manileños. DLRB. BLRB daw po ang tawag dito. Yan. Tayo na. Ngayon, Tondo. Bitas. Sa may Bitas, Tondo. Dito po sa Tondo, kala nila maraming siga. Hindi po. Mababait ang mga taga-Tondo. Sabi nga, Tondo man, langit din. Kita niyo po, may langit sa Tondo. Ngayon po, kami po ay mag-aaral ng Ebanghelyo. Ilan yan? Ngayon, Dalawa. Magkano? bago tayo mag-aaral, o bago tayo pumalawak, Mahal sa pagtulong. tayo muna po ay panandalilang manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu upang siyang magpatotoo sa aming kalagitnaan. Sapagkat kaming tao, bilang tao, may hina kami. Kung hindi mo kami tutulungan, hindi kami makahunawa. Pero kung bubuksan mo ang puso at isip namin, panigurado, magtatagumpay kami. Ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa iyong walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang gamit ko pong Biblia ngayon ay poemen. Yan. Itong poemen na ito, binili ko lang. Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Biblia ng mga pastor. Siya po ang ating gagamitin sa pag-aaral ng ating Ebanghelyo. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng Ebanghelyo? Magandang balita, sa wikang English, good news. Sa mas mababaw pa, salita ng Diyos. Ganun lang po kasimple yun. Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Si Pedro po, Apostol Pedro, yung tungkol sa Ebanghelyo o magandang balita, ito po ang kanyang sinasabi. Sa panahon niya na siya nangangaral. Dito po sa unang Pedro 1:25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Maliwanag po, ang mabuting balita ay dapat ipangaral sa mga tao. Dapat ipangaral. Tingnan natin ang Panginoong Jesucristo. Dito po sa libro ng Marcos. Babasahin natin yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Chapter 15 o chapter 16 ng Marcos. Dito po sa verse 15. Ganito po nakatala. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Maliwanag ang utos ni Jesus. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. 16.
ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Dito po makikita natin po ang utos ng Panginoong Yesus. Isa lang ang utos. Kung tawagin po ito, dakilang tagubilin, the Great Commandment. Kung meron pong mga commandment na mababasa sa Biblia, ang pinaka-great ay walang iba kundi ito. Marcos chapter 16, verse 15 and 16. Ang sabi niya, ipangaral. Tignan pa natin ang salita ng Panginoong Yesus sa ibang kasulatan. Dito naman po sa Mateo. Ganito naman ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang salita ng Diyos dadalhin sa mga tao. Ang tao, malakas, mahina, may kalagayan na kung ano-ano, mayaman, mahirap. Kahit anong itsura, wala pong tinatangi ang Diyos. Kasi lahat tayo pare-pareho lang sa Diyos. Halimbawa, ganito po. Pag sinabi mo yung kapitbahay mo, marites yan, eh sino ka naman? Pag sinabi mo yung kapitbahay mo rito, drug addict, sino ka naman? Hindi po tayo pwedeng maghusga kasi pare-pareho nga tayo sa Diyos at pantay-pantay lang tayo pagdating sa Diyos. Lahat tayo nagkasala. Walang hindi nagkasala. Even ang mga apostol, hindi nila sinabing hindi kami nagkasala. Manapa, ipinangangaral nila ang kaligtasan sa mga tao. Kasi nga po, lahat tayo makasalanan. Dito naman po sa chapter 28 ng Mateo 19. O simulan natin sa 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. 17. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang naggalinlangan. 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Maliwanag, mayroong sasamahan si Jesus hanggang katapusan ng panahon. Sino? Yung gustong maging alagad. Ano ang katangian ng alagad? Sila'y babautismuhan. At ano pa? Sila ay tuturuan. Ano pa? Sila'y tuturuan sumunod kay Kristo. So, ibig sabihin, pag alagad ka, tagasunod ka ni Jesus. Ngayon, meron pang isang talata ang basahin natin. Maraming tao sa ating panahon nagpapanggap, ay ako naman maka-Kristo ako. Yung iba naman, ayan nga, pinatato ko pa nga si Jesus sa aking katawan. Alam niyo po, nung araw, nung nandun ako sa orthopedic, noon, matagal na siguro mga 10 years ago, o higit pa. Merong isang pasyente doon. Yung dalawang paha, bali. Ano po, bali. Alam niyo po ba, pinakita yung likod niya sa akin? Yung buong likod niya, pinatato niya si Jesus. Kita niyo po? Pinatato sa likod. Pinakita sa akin. Ibig sabihin, maka-Jesus siya. Pero ang tanong, yung ba kaya pinatato niya si Jesus ngayon? Ewan ko. Okay? Dito po sa 1:36, ano pong sabi naman dito? Ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Napakaliwanag ng turo po ni Juan. Kapag sumasampalataya ka kay Jesus,
Paano mo pa ipapakita pananampalataya mo kay Jesus? Kailangan sumusunod ka kay Jesus. Kaya yung sinabi niya doon sa Mateo 28:20, ang sabi ni Jesus sa mga alagad, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Anong susundin nating utos? Utos ni Jesus lamang. Kaya kung tawagin yan, in Christ alone. 4:12 ng gawa. Kay Kristo lamang. Wala nang iba. Bakit? Yun na nakalagay eh. Hindi natin pwedeng dagdagan ang nakalagay. Kung ano yung nakalagay, siyang ating paniwalahan. So maliwanag po, ano? Ang sabi ni Juan, yung isang taong sumasampalataya kay Jesus, pero hindi naman sumusunod kay Jesus, anong sabi ni Juan? Peki ka, ganit ang Diyos sa iyo. Bakit? Yun ang nakalagay sa Biblia. Ang sumasampalataya kay Jesus, kailangan may pagsunod kay Jesus. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Panahon ng pagsuko kay Jesus. Sa ating panahon, mas maganda na tayo may Jesus sa buhay kesa sa wala. Pag wala tayong Jesus, wala kang tagapagligtas. Anong sabi ni Jesus? Juan 14:6. Basahin po natin. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya po ang maghahatid sa Ama sa langit, si Jesus. Paano kung ayaw mo pa sumuko kay Jesus? Ayaw mo pang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Sino maghahatid sa iyo sa langit? Wala. Wala. Kasi ayaw mong isuko ang buhay mo kay Jesus. Ang malaking problema pong ito ay problema talaga. Alam niyo po ba ano ang dahilan? Kung bakit tayo isuko ng tao ang kanyang buhay kay Jesus, kahit na meron na siyang sakit. Kasi po, ayaw nila, madiktahan. Yun ang tao. Kasi, halimbawa, nagbibisyo ka. Pag tinanggap mo si Jesus, isinuko mong buhay mo kay Jesus, ihinto ka sa bisyo. Kung drug addict ka, hihinto ka. Kung marites ka, ihinto ka sa pagiging marites. Kung nabubuhay ka sa halak, ihinto ka sa paglalasing ng halak. Kung babahero ka, lalakero ka, ihinto mo lahat siya. Bakit? Hindi gusto ni Jesus ang ganyan. Ang gusto ni Jesus, mabuhay tayo sa kanyang salita. Amen? Amen. Kasi po, ang salita ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi, basahin natin. Hindi po ba kumakain tayo? Umaga, tanghali, hapunan. Ang talagang duty sa kain po, 3 beses lang maghapon. Pero ngayon, baligtad. May almusal, may merienda, may tanghalian, may merienda, may hapunan, may merienda, at meron pang midnight snack. Ganyan na po ngayon ang naging routine ng tao. Asa ng salita ng Diyos sa inyo, kaibigan? Puro ka lang pagkain ng pagkain. Kaya nangyayari, noon po wala naman masyado sakit noon. Pero ngayon sa panahon natin, 2024, ang dami ng tao may sakit. At hindi lang yon. Ngayon may mga pangalan na sakit. Dati walang pangalan niya. Ngayon ang dami ng pangalan. O hindi po ba? Naalala niyo yung COVID-19? O hindi ba nanganak? Yung COVID-19 kung ano-ano na tinatawag nila. Basahin natin sa Biblia po, na yung salita ng Panginoong Yesus, ang sabi niya, dito po sa sulat niya sa 1:663, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Ano daw po yung salita ni Jesus? Life giver.
Alam niyo po yung cellphone. Meron kayong cellphone. Pag lobat, anong ginagawa niyo? Di ba, tina-charge ninyo para lumakas yung lobat nyo, dumami na, di ba? Yung ventilador, tanggalin mo, hindi siya andar. Bunutin mo sa saksakan. Ganon din po ang tao. Umarating po tayo sa kahinahan. Pero kung meron ka salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang magpapalakas po sa iyo. Yun ang magbibigay sa iyo ng lahat-lahat sa buhay mo. May sakit ka, paniwalahan mo lang ang salita ng Diyos. Yan ang magiging dahan ng Diyos sa pagpapagaling sa iyo. Kaya sabi ni Jesus, may problema ka? Halika, lumapit ka sa akin. Kanya lang, takot ang tao lumapit sa Panginoon. Kasi sabi nila, saka na lang. Saka na lang. Kumbaga, nagpapahundoy-hundoy pa sila. Kaya yun, nahundoy sila. Di ba yung hundoy, malakas ng bagyo? Basahin natin dito sa Mateo, sa 11. Ang nakalagay po dito sa 27, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. Ito na po yung invitasyon. Come to me, all of you. Na may problema. Problemang mabigat na hindi na natin kayang dalhin. Hindi natin kayang pasanin. Isa sa sinusolusyonan ng Panginoon Yesus yan. Yung paglutas sa iyong mga problema. Kanya lang, huwag naman kayong magmadali. Hindi naman likwerda si Yesus. Kasi bakit? Baka pag pinagaling ka ni Yesus, wala na. Hindi mo napapasinan si Yesus. Di ba ganyan ang tao? Pag may sakit, dasal ng dasal. Nung wala na sakit, at saka na nagdadasal, saka na nakadasal. Malakas na naman. Okay, tuloy natin. At kayo bibigyan ko ng kapahinga. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahinga. 20 o 30. Sapagkat madalin-dalin ang aking pamatok at magahan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yung po pala naman, ayaw tayong mahirapan ng Panginoong Yesus. Ba't ayaw nyo pa sumuko kay Jesus? Ayaw nyo bang gumahan ang buhay ninyo? Tanong ko sa inyo, kayong mga nanonood ng video ito, ayaw nyo bang gumahan ang buhay nyo? Kung ayaw, di bahala po kayo, buhay nyo yan. Pero ako, nang isinuko ko ang buhay ko kay Jesus, gumahan. Gumahan po. Totoo yan. Gumahan. Bakit? Pangako yun nangako si Jesus, hindi ba niya gagawin? Siyempre, gagawin niya. Anak siya ng Diyos. Amen. Kaya tayong mga tao, kaya yung salita ng Diyos, ipangaral sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya kami naman po, bilang inyong kaibigan kay Jesus, matyaga kaming nangangaral. Sabi po ni Sister Beth, nagsishare ng Word of God. Bakit? Makikinig ka lang naman makikinig ka lang. Wala ka namang gagawin. Di ba naman sinabing tumalong kayo dyan? Wala. Makinig ka lang. At sampalatayanan mo. Tignan niyo po sa isang talata ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, chapter 1, verse 16. Tumuli po, brother. Tignan niyo po ang sinabi.
ni Apostol Pablo. Kung gaano kabisa ang salita ng Diyos. Roma 1:16. Alam niyo po, yung mga tao, di ba kasabihan, nang walang sakit, walang panahon sa Diyos. Nang may sakit, dasal ng dasal. Ang nakakalungkot, yung may sakit, yayain mo ng Bible study. Ayoko. Kahit pala may sakit, umayaw. Di ba? Yan. Dito po sa Roma 1:16, ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ano daw po ang salita ng Diyos? Kapangyarihan to be saved. Ibig sabihin po, nang sinabi ni Jesus, pumunta kayo sa buong mundo, pangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kahit sinong tao, may sakit ka man o wala, dapat kang mapangaralan. May reliyon ka man o wala, dapat ka rin mapangaralan. Kasi walang sinabi si Jesus, pag may reliyon, wag nyo na silang pupuntahan. Ang masakit. Pag may reliyon, nakala mo ubod sila ng galing. Naalala ko po ng araw, nasa isang ospital po ako. Meron po akong hinalok na pasyente na sabi ko, magpipray po tayo para sa iyo. Alam niyo po ba ano sagot sa akin ng lalaki na yon? Ay hindi ko na kailangan yan. Kita niyo po? Meron ba reliyon yung tao na yon? Meron. Anong offer ko lang sa kanya? Prayer. Pero hindi na raw niya po kailangan. Oh. Doon naman sa isang ospital naman, di same hospital naman, sa ibang pagkakataon. Oh. Kasi nangangaral din po ako sa mga hospital. Depende sa hospital, meron pinagbabawalan kami, meron namang hindi. Pero biyaya ng Diyos, madalang yung mga ospital na pinagbabawalan kami. Mas karamihan, okay lang. Maging ang mga doktor ko, nakakapakinig eh. Mga gwardiya, kuminsan ang gwardiya pa, pulis eh. Nakikinig yung pulis habang nangangaral ako sa mga pasyente. O, pulis yun. Hindi ako pinagbawalan. Nagtitrito ba nila? Ngayon, sa isang pagkakataon po, na yung dalawang pasyente, di ba, pasyente dito at isang pasyente rito, nagselosan pa. Kasi po, yung isang pasyente banda rito, yun po yung nagalok ng pagkain sa akin. Hindi po ako after the pagkain ha. Baka sabihin niyo po, dahil sa pagkain, hindi po. Kasi hindi naman po ako pinababayaan ng Diyos. Kung pagkain at pagkain lang, kaya nga malusog ako eh. Hindi ako pinababayaan ng Diyos kasi kung makita ako ng tao na payat-payat, ano yan? Payat? Kaya malusog. Yung isa, sabi niya, gusto mo palang magmerienda, ba't hindi mo sinabi? Nung nakita ko nagmerienda dito sa kabila, ang sabi ko, inano ko lang ako ng merienda, hindi ko naman sinabi pa meriendahin ako. Kasi hindi po ko after sa merienda. Pero likas na sa tao ang meron pong mga Diyos na nagkahalok talaga ng merienda. Alam niyo po ito si Sister Beth na nagsisira ko ngayon sa kanya. Alam niyo po kung gaano kabait ito. Matagal ko na po siyang kilala. Isa rin po siya pinagpala ito. Pinakakain ako nito. Ibang klase pong magsilbi ito. Bakit ibang klase ka ako? Eh kumakain ako, sinasandukan ako na sinasandukan. Ganun po ang ugali niya, mabait siya. Kaya kung gusto niyo mag-asawa, maghanap kayo ng kapampangan. Ano sila? Maganda na, mabait pa. Hello mga kapampangan, may kanya, mga tana. Okay, tuloy tayo. Sabi ni Pablo, yung salita ng Diyos, this is the power of God unto salvation. Yung sakit, gumaling ka.
hindi ka na ba magkakasakit? Magkakasakit ka pa rin. Walang tao sa kasaysayan na gumaling sa sakit na hindi nagkasakit. Tandaan niyo po yan. Lahat ng tao habang nabubuhay sa mundo, lahat ng tao ay dumaranas ng iba't ibang karamdaman. Eh bakit? Itong mundong ito po, puno-puno ng bakterya. Hindi natin nakikita. Mikrobyo, hindi natin nakikita yan. Pero pag nasingot mo yan, at lalangap po sa bibig mo yan, doon ka aatakihin ng iba't ibang sakit. Kasi nga po, marumi na ang mundong ito. Pinarumi na ng panahon. Dahil matanda na po ang mundong ito na ating kinalalagyan. Pero, kung meron kang salita ng Diyos, meron kang Jesus sa buhay, hindi baling mamatay ka. Ang sabi ni Jesus, once you die, you live. Hindi po pa napakaganda yan. Ayon po sa 1:11, ito po, 25:26. Alam niyo po, kaya sinasabi ko, kung hindi niyo pa sinusuko ang buhay niyo kay Jesus, panahon ng pagsuko ang inyong buhay. Huwag niyo na pong antayin pa ang inyong kamatayan. Ang lahat ng tao mamamatay. Sinong taong hindi mamamatay? Yung nakasulat sa Biblia, nagkamatay-matay sila. Si Matusalem, 900 plus, pero namatay. Pinakamatandang namatay sa Biblia is 900 plus. Kano na kaya kahina yung 900 plus years? Nakulang sa 1,000 taon. Kaya ngayon lang, pagtugtong mo ng 60, aragoy, eh 900 pa. Lalo na pag 100. Ala na. Ito ba gano'n? Kita niyo yung tumasa likod ko. Dito po, sigurado stroke yun. Stroke. Sabi ni sister, stroke. Wala siyang tungkol, hindi makakalakad. Bubuhay. Chapter 11 ng 1, verse 25 and 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ito po yung maganda. Pag meron kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ni Jesus, siya nagsabi, hindi ako, binasa ko lang. Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. Paano yon? Ibig sabihin ni Jesus, halimbawa, nandito ka sa mundo, the planet Earth, namatay ka. Yung katawan mo nandun sa libingan, yung kaluluwa mo pupunta sa kabilang buhay. Hindi po namamatay yung kaluluwa. Nandun ka sa kabilang buhay. Saan? Spiritual world. Dako ng mga espiritu. Yan ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Kumbaga, lilipat ka lang ng lugar. Mundong may kamatayan, pupunta ka sa mundong wala nang kamatayan, wala nang sakit. Namatay kang stroke dito, pagdating mo ron, wala kang stroke. Malusog ka. Di mo ba gusto yan, kaibigan? Kaya sabi ni Pablo, gusto ko na mamatay at gusto ko makapiling si Jesus. Tuloy natin naman sa 26. Verse 20. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ikaw kaibigan, tatanungin kita. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, napakaliwanag. Tagalog na Tagalog. Ang sino man sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Hindi na siya makakaranas ng puninarya, ng lamay-lamay, pagalye-galyetas, kape-kape, sugal-sugal. Sabi ni Jesus, bakit?
Pag nag-rapture, inabutan ka ni Jesus na mananampalataya sa Kanya, yun hindi ka na mamamatay. Papalitan lang po yung katawan mo ng katawang panlangit para makarating ka ng langit. Kasi yung katawan natin ito, hindi po pwede sa langit. Sasabog ito. Papalitan lang. Ikaw kaibigan, gusto mo bang mapalitan ang katawan mo? Ah, dito may kapansanan ka, stroke ka, diabetes ka, kung ano na. Pag pinalitan yan, walang sagit yun. Perfect po yun. O, ayaw mo maging gano'n, kaibigan? Kung gusto mo, simple lang. Kausapin mo si Jesus, isuko mong buhay mo sa Kanya. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayong ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ng salita ng Diyos ayon sa Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Minsan pa, kaibigan, like, share na share. At kayo naman na sharean po, i-share nyo rin po ito sa iba. Bakit po sinabing i-share nyo? Wala naman po pandaraya eh. Nagbabasa tayo ng Biblia. Kung meron kayong ganitong klaseng Biblia, sundan nyo ko. Basahin ninyo yung bawat talatang binabanggit na binabasa ko. Okay po ba yung kaibigan? Nandito po kami ngayon sa Barangay 99, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Bye! Okay? Once again, ipakita po natin yung building. Ayan. Dahan-dahan. Iluwal mi. Kahit ningiran. Di po ba? Napakaganda, oh. Bago po ito. Ayan, oh. Yung mga yan, nakakapaginig po yan kasi taga dito lang sila. Ito po yung maglola. Si Ella at saka si Sister Beth. Oh. Di po ba pareho silang maganda? Kayo po ang umatol. Bye po. God bless us all. Bye-bye.